Magandang umaga po mga tagapakinig. Isa na naman pong kwento ang ating mapapakinggan. Ito ang programa kung saan isinasalaysay ko ang mga liham na pinapadala sa akin. Ang kwento ni Nympha. Magandang araw po. Itago niyo lamang po ako sa pangalang Nympha. Ang kwento ko po sa inyo ay kwento na naranasan ko nung ako at ang aking pamilya ay naninirahan sa isang maliit na nayon sa probensya ng Negros Occidental. Nung una hindi ako naniniwala na may aswang, pero naranasan ko mismo. Bago lang po kaming lipat sa probinsyang iyon. Habang kami ay naghahapunan, mga 5:00 ng hapon, malamang sabihin nyo masyadong maaga. Pero pag nasa probinsya ka, yun talaga ang oras ng hapunan ng mga tao doon, lalo na at walang kuryente. Meron kaming kapitbahay na buntis at may usap-usapan sa aming barangay na merong mag-asawang aswang na naninirahan sa aming barangay malapit sa dagat. Sabi-sabi doon na sila ay pamilyang aswang dahil may nakapagsabi na lumipat sila sa barangay na iyon ay dahil sinunog ang kanilang bahay ng mga tao sa kanilang pinagmulan dahil sila daw ay aswang. Pero walang makapagpatunay kasi takot ang tao na mismong nagsabi na iyon ang dahilan kung kaya't sila ay lumipat sa naturang barangay. At isa pa sa mga rason na sinasabi na sila ay aswang ay dahil na rin sa malansang amoy na nagmumula sa kanilang bahay. Si Maria na kapitbahay namin ay malapit ng mga anak. At gabi-gabi ay nakakarinig sila ng mga kalabog na nagmumula sa bubong at sa mga tahol ng layaw na aso. Hanggang sa kabuwanan niya at ang kanyang asawa ay sinundo ang komadrona na magpapaanak sa kanya. Si Maria lamang at ang kanyang pinsan ang naiwan sa kanilang bahay ng mga oras na iyon. At sakit na ang ginang sa kanyang nararamdaman at malapit na nga lumabas ang sanggol. At nang lumabas na nga, bigla siya nawala ng malay at ang kanyang pinsan ay agad naman siyang inalalayan at nilinisan. Pagkatapos niyang asikasuhin si Maria, ay wala pa rin itong malay at hinayaan niya lamang itong magpahinga. Samantala, nilinisan niya naman ang sanggol at binalot niya ito ng lampin at nilagay sa papag malapit sa bintana. Sa hindi inaakala ay bigla na lamang may narinig siya na kalabog at mabilis pa sa sikat ng araw bigla na lamang humablot sa sanggol. At siya ay napasigaw sa takot at napaiyak. Sa kanyang malakas na sigaw ay napabangon ako sa aking hinihigaan. At dali-dali na tiningnan ng kapitbahay namin na si Maria at tinanong kung ano ba ang nangyari. At sabi nga ng pinsan ni Maria ay may biglang kumuha ng sanggol. At tinuro niya sa akin kung saan niya nilapag ang sanggol at doon may napansin akong malapot na likido. Ang masangsang na amoy at sa kumwari ko ito ay laway ng isang nilalang. Nakakasuka ang amoy ng likido at nakakadiri. Habang ako ay nakatulala, siya naman ang pagbukas ng pinto at bumungad agad sa akin ang pagod na asawa ni Maria na si Rene at ang komadrona na sana ay magpapaanak kay Maria. Pero gulat na gulat sila dahil nanganak na pala ito. At sinabi nga ng pinsan ni Maria ang nangyari at agad naman na tumakbo si Rene at humingi ng tulong sa barangay. At dahil na rin sa mga sigawan at iyakan ay nagising ang mga kapitbahay. At dali-daling nag-osyoso kung ano ba talaga ang nangyari. Tumulong naman ang lahat sa paghahanap ng mga panahong yon. Ang iba ay may mga dalang itak at puntot ng pagi kung tawagin. Lahat sila ay sinugod ang bahay ng hinihinalang aswang at tuon may natagpuan silang
dugo at lampi ng sanggol malapit sa pintuan nito. Bigla na lang pinasok ang bahay at wala silang nakita na sanggol sa loob maliban sa masangsang na amoy at karne na kung ano sa taas ng lamisa at wala na ang mag-asawa doon. Nag-antay pa sila hanggang sumikit ang araw pero hindi na bumalik ang mag-asawa sa loob ng kanilang tinitirhan. Napahagulgol na lamang ang mag-asawa dahil nawala ang kanilang anak at sa isip ng mga naroon, ang sanggol ay patay na at kinain na ito ng mag-asawang aswang. Lumipas ang ilang taon at wala na kami nabalitaan kung ano ba talaga ang nangyari sa anak ng mag-asawa. At ang panahon lamang ang makapagsasabi kung buhay pa ba ang sanggol o patay na at kung nasaan na ang kinikilalang mag-asawang aswang. Sinunog naman ng mga tao ang bahay ng kinikilalang aswang.